AED installation sa mga estasyon ng LRT8, LRT2 at ang paghahanda nito sa dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Ating alamin kasama si Attorney Hernando Cabrera, Administrator ng Light Railway Transit Authority. Admin Cabrera, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po sa ating mga viewers. Admin, LRT2 po ang unang rail line sa bansa. Fully equipped ngayon ang automated external defibrillators or AEDs. Ilang units po ang inilagay sa bawat istasyon at loob ng tren? At paano po nyo tinitiyak na accessible at madaling makita ang mga ito lalo na sa mga oras ng emergencies? Well, ganito, bawat tren ng LRT Line 2, which we have 10 yung train sets natin. So bawat train set nilagyan natin ng unit at ito ay dala-dala ng ating mga train operators. So nasa train cab ito, hawak nila ito, nasa kanila to. Kasi sila din yung fully trained how to use this one, kasama din yung mga naka-assign na train marshals, yung mga security guards natin na nasa loob ng train at saka nasa loob ng sa platform, ano? So, bawat tren, merong isang unit, and then bawat stasyon, meron ding unit. So, yung sa stasyon naman, nandun siya sa Passenger Assistance Office. Lahat ng station personnel natin at mga guards, fully trained din sila. And then, dito sa ating depot, dito sa Santolan, at may isa pa doon sa may Pasay, yung Pasay Depot natin for Line 1, meron ding naka-deploy na tig-isa yung ating yung unit nga itong AED natin. Sir, nabanggit nyo na operator, marshal, pati po yung mga nakatalaga po sa mga estasyon ay trained po sa pag-operate ng AED. Marunong din po ba sila yung iba pang first aid, pati po yung mga CPR? Tapos yung in terms of yung continuing training po, kailan po ginagawa yan ng LRTA? Yes, tama yun. Even before nitong deployment ng AEDs natin, fully trained naman na lahat ng ating trained personnel at saka station personnel sa yung basic na first aid. So train sila dyan. Kasama rito yung mga security guard. And then nakalimutan kong banggitin kanina, yung unit natin, yung AED, kwanto nagsasalita. May prompter siya. Nagbibigay siya ng voice instruction how to use properly yung unit. So, kahit hindi ka masyadong marunong, pagka nagkaroon ka na ng basic training, hindi ka na maliligaw, hindi ka na mamamali doon sa paggamit dito kasi nga, nagsasalita siya, nagbibigay siya ng instruction how to, yung step by step na gagawin mo, susundan mo lang siya. Yung ganun kaganda yung unit na na-donate sa atin ng PCSO. Okay, sir, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung paano magiging coordination protocol ng LRTA kapag may pasaherong magkakaroon ng sudden cardiac arrest? Well, lahat naman yan, kahit hindi cardiac arrest, the moment na nagkaroon sila ng medical emergency or nagkaroon sila ng pakiramdam, like yung nahihilo or biglang inatake doon ng kanilang mga usual na sakit, automatic naman yan, manghingi lang sila ng saklolo sa mga kapwa nila pasahero or kung malapit sila dun sa guard, maghingi lang sila ng saklolo at tatalima naman kaagad yung ating mga personnel, yung ating mga security guard, yung ating mga station personnel. Kasama na rito yung ating yung kasama nilang mga pasahero, kalimitan dyan, automatic na tumutulong sa kanila at taga-abiso sa ating mga personnel, yung mga kapwa nila pasahero. Kaya maagap yung ating response time pagdating ng mga ganong situation na nagkakaroon ng medical emergency itong mga pasahero natin. So, Attorney Cabs, bukod sa AEDs, kabilang sa donasyon ng PCSO sa pangunguna ni GML Robles ay stretchers at iba pang emergency equipment. Ano pa yung mga karagdagang medical or emergency tools na kailangan ng LRT2 upang mas maging handa para sa mga critical incidents? Consistent yung donation nila lagi ng mga ibang equipment. Like nga, nabanggit mo, wheelchair, mga stretchers, meron din yung pangkuhan ng blood pressure. And then, palagi yan, regular nagdo-donate sila ng mga gamot na pwedeng gamitin ng ating mga pasahero, yung mga nahihilo. And karamihan dyan, yung typical na na-experience ng ating mga mananakay, like, for example, galing na trabaho, pagod, gutom, or naiinitan. Usually, mahaba yung lalakarin nila bago makarating ng stasyon. So usually yan,
nakaka-experience sila ng pagkahilo or yung vertigo ng ating mga senior citizens. So usually nadadapayan, natitisod, o yung iba naman na-stress, na-stress sa trabaho, na-stress sa bahay, may kaaway na jowa. And maraming instances na kung saan yung mga pasahero natin nakaka-experience sila ng physical or mental or medical stress pag nandun sila sa the moment na pumasok na sila doon sa ating pasilidad. At ang number one policy namin is hindi namin pinapababayaan itong mga to. Marami dyan yung nagugutom, kulang lang ng sugar sa blood. And mga ganyang simpleng bagay, we make it a point na inaasikaso namin sila. Marami, pag nakita niyo yung report, marami dyan nahihilo dahil kulang lang ng sugar. And usually, meron kaming biskwit na binibigay. The moment na gano'n na yung complaint, bibigyan lang namin ng biskwit, pagpapahingain lang namin, later okay na kaagad. Usually, yung blood sugar nila bumababa. So, yun ang number one na cases namin na na-experience. Halos everyday yan. Kasama na rin dito yung mga natitisod or nahihilo for some reason or the other. Like yung sa mga kababaihan, may dysmenorrhea sila. And then typical din yan, yung sinasabi ko nga, it's either puyat na nag-aral sa gabi or puyat na nagtrabaho. At yun nga, inaabutan ng pagkahilo pag nandun na sila sa estasyon or habang nakasakay sila ng tren. Attorney, dahil ang LRT2 ang unang mass transport system na kompleto na po sa AEDs, ano yung magiging sukatan ng LRTA para masabing epektibo po yung programa? Kasi syempre ayaw naman natin na magkaroon ng heart attack incident o medical emergency. So paano po natin masasabi na kailangan natin dagdagan o kailangan nating i-augment yung ating medical equipment? Well, yun nga, tama yan, Huwag naman sana na, yun nga, maiwasan na gamitin ito para mas maganda sana kung walang ganong medical emergency na aabot sa situation na kailangan natin gamitin ito. But ang number one dito kasi is yun nga, yung training ng mga tao namin na in case na nangyari nga yan is properly nandun sila at kaya nilang gamitin ito ng maayos at ma-save yung buhay ng ating mga pasahero. But beyond this, ang second aspect nito kasi is dapat madala sa hospital yung ating mga pasahero na magkakaroon nga ng medical emergency. And doon sa bagay naman na yon, meron tayong mga security patrol na vehicles na nagagamit. Kasi we don't stop there yung mga sinasabi kong mga medical emergencies na nangyayari sa mga tren o sa mga stasyon, we don't stop. Ang nangyayari dyan, lagi namin tinatanong, kailangan nyo bang o gusto nyo bang magpadala sa ospital? Yan ang unang-una naming tanong. Especially dun sa mga ayaw i-clear ng mga nurses namin kasi kung minsan gusto nang umuwi yung pasahero. Yun is subject doon sa clearance ng aming nurse o yung mga medical personnel namin kasi hindi namin basta-basta pinapauwi. At we always insist hanggat mayroon kaming basis dalhin sila sa ospital or sila mismo magsasabi na dalhin sila sa ospital. And we do that. Naka-ready yung ating mga personnel at meron tayong sasakyan na nagdadala sa kanilang hospital of choice. Hospital of choice para sila magsasabi kung nasaan yung doktor nila na pwedeng umasikaso sa kanila. Dati, ang policy is dadalhin lang namin sa government hospital but binago na namin yan kasi nga we understand na itong mga pasahero natin na may mga medical history, may mga preferred na doctors yan, may mga preferred na mga hospitals and we do that. We comply sa kanilang kahilingan na dito nyo kami dalhin. And we do that. Hindi lang yon. Hihintayin pa namin yan hanggat walang dumarating na kamag-anak doon sa hospital at umaabot sa punto na kahit yung pag-uwi nila sa bahay, hinahatid namin sila. So, hindi namin pinapabayaan yung ating mga pasahero. Okay, sir, ngayong papalapit naman ng Pasko, ano po yung mga adjustments na ipinatupad ng LRTA ngayong holiday season para ma-manage yung expected surge ng pasahero, lalo na po sa peak hours at sa weekends? Nararamdaman na po ba ito? Sa ngayon, wala pa. But as early as last week, nag-issue na ang DOTR ng, yun nga, yung reminder sa lahat ng, sa aming mga transport operators na paghandaan itong Pasko. In the case of Line 2, ang usual na surge ng ridership namin is yung mga nagpupunta ng Divisoria para mamili ng mura kasi doon yung mga mamibiling pangregalo, panghanda or pangdekorasyon. So yun yung pinaghanda namin. At usual na ginagawa namin is to ensure na walang aperya sa tren.
We make sure na everyday gumagana lahat ng tren, walang aberya. We ensure na lahat ng station facilities, like yung ating mga escalator, elevator, dapat araw-araw lahat sila gumagana. Yung ating mga comfort rooms, dapat malinis palagi as usual, walang sira, gumagana, may tubig. At yung ating mga ticket vending machine, and then yung ating mga personnel dapat kumpleto, walang uma-absent, para matugunan namin yung pangangailangan ng ating mga pasahero. Inaayos namin yung kanilang schedule kahit na bakasyon na, dapat may naka-duty pa rin. Ano? Ito yung time na lahat nakabakasyon pero kami tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin. Hindi nagsasara yung system natin. Kahit Pasko na or bagong taon, tuloy-tuloy yung ating operasyon. Attorney Cubs, magkakaroon po ba ng adjustment sa train deployment katulad ng magdadagdag ba tayo ng train sets or mas maikling waiting time or extension ng operating hours natin para ma-accommodate ang mataas na volume ng commuters na ini-expect natin ngayong Kapaskuhan? Well, doon sa tren talagang sagad na kami kasi yung tren namin hanggang 10 na lang talaga. Actually, before the administration of itong present administration, parang 6-7 lang yung tren na gumagana sa Line 2. But when this current administration assume yung dito sa government, na-increase namin, nagawa naming 10. Kaya lang unfortunately talagang sagad na yung 10. So araw-araw nagagamit natin yan. We need really additional trains. Kailangan bumili na talaga ng additional trains. Ito yung nire-request namin na mabigyan tayo ng pondo para makadagdag tayo ng train. Kaya ang pwede lang namin gawin at the moment is to ensure na itong naiwan na 10 na train, gumagana yan everyday and that we deploy them everyday lalo na sa peak hour and then to ensure na walang aberya, walang masisira habang nasa linya yung ating mga train. That's the best thing that we can do. We ensure na gumagana everyday, na di-deploy everyday at walang nasisira habang nasa operations na siya. In terms of security measures naman, Attorney, may ipapatupad ba tayong karagdagan? Lalo't ina-expect po na dadami nga yung mananakay. Well, sa ganon, ang ginagawa namin is nagbibigay kami ng call, kino-call out namin yung ating mga security personnel na maging vigilant pa sa pag-check. At yun ang ginagawa natin, nagiging ini-increase natin yung alert status natin. But again, we wait for further instructions sa Office of Transport Security kung ano pa yung mga kailangan naming idagdag doon sa current na security protocols and measures natin bukod doon sa pagpapaigting ng vigilance ng ating mga security guards. Ito naman ina-adjust namin ito depende sa situation at depende sa advice or guidelines coming from the Office of the Transport Security. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Hernando Cabrera, Administrator ng Light Rail Transit Authority.